ayun na mga idol, nakita natin tong post ni taga Bukid sa TikTok, yung World Crocodile Day. So, natatawa lang ako dito, kasi mayroon palang ganito. May araw pala ng mga buhaya. Yung mga buhaya sa Kongreso, mayroon din pala kayong araw. At June 17 pala, 2025. At hindi lang doon mga idol, nag-research din ako sa Facebook. Nakita ko rin dami rin ng mga nag-post, Sunstar Davao, mga ibang may Abante rin Abante News Online. May nag-post rin ng ganito, yung World Crocodile Day, araw ng mga buhaya. So, kakaiba na palang buhaya ngayon, may araw na sila, may petsa na. Tuwing June 17 ang kanilang araw. So, ano kayang tingin ng mga nito, yung mga buhaya dyan sa gobyerno, lalo dyan sa Kongreso. Kasi sa Kongreso pinakamaraming buhaya ano kayo masasabi nila dyan? Na ito na, sa wakas, mayroon na silang kaarawan, mayroon ng ipagmamalaki ang katulad nila. Nakakahiya lang sa mga hindi buhaya dahil ito, lantarang insulto buong mundong pang-iinsulto, pangpahiya sa kanila. Kalain mo mayroon kang araw para sa ganito. Anak ng tukuha talaga. So, nag-research ako sa Facebook. Yun, maraming nagpo-post doon. Marami. Kita mo, iba't ibang klaseng buhaya rin. Mayroon ding kalahati brown, kalahati red. Kakaiba lang kasi for the first time kasi parang ngayon lang ata pinanganak yung araw ng mga buhaya, June 17, 2025. Nagkaroon ng araw ng mga buhaya. So, siguro proud sila dito, yung mga buhaya sa Kongreso. Yung mga nandiyan dyan. Alam naman natin kung sino yung mga buhaya na nandiyan dyan, ba? Lalong-lalo yung speaker dyan. Yung kumuha pa talaga siya ng tawag ditong spokesperson para kunwari may pagtatanggol siya sa mga bumabanat sa kanya, pero wala, lalo lang siya nalulugmok doon sa kanyang kinuhang tawag nitong spokesperson, lalo lang siyang nalulugmok, parang si Claire Castro din, lalong nalulugmok yung kanyang amo doon sa mga pinagsasabi niya. Kaya hindi tawag nitong walang dalang magandang balita yung kanilang ginagawa, puro pangit na balita or pinapahamak yung kanilang amo. Kapahamakan ng kanilang amo ang dala nila sa kanilang pagiging spokesperson. Yung ako sa ganyan, alisin ko na yan, walang ganyanan kasi nakakahiya na yan Pangit pakinggan na imbis na mayroon kang spokesperson para umangat ka pagdating sa ratings, pero lalo kang babagsak. Wala yun. Isa kang walang kwentang tao, walang kwentang nilalang. Kahit saan ka magpunta, nilalangaw ka. Ibig sabihin nun, ayaw sa'yo ng taong bayan. Kahit sa ibang bansa ka magpunta, walang OFW yung sasalubong sa'yo dahil wala kang kwentang tao. Yun yung katotohanan. Sa araw ng mga buhaya, June 17, 20